Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pangasinan at Dagupan City! Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-22 ng Nobyembre taong 2023. At ako po inyong tagapagbalita sa Sunshine News Blast Morning Edition. Ito po si Kapatid J. Miguel Mendoza. At sa unang bugso ng ating mga balitang regional ngayong umaga. Ikalawang dairy farm ng Lawak, Pangasinan inaasahang makatulong sa mga supplemental feeding program at maging income generating project. Ang detalye mula kay Kapatid Lerna Hernandez. Kapatid Lerna. Yes, kapartner, inaasahan na makatutulong sa supplemental feeding program ng mga bata ang ikalawang dairy farm sa bayan ng Lawak, Pangasinan. Bukod pa rito, ito ay makakapag-produce din ng mga dairy products na maaaring maging source of income ng bayan. Ito ang inihayag ni Mayor Ricardo Gispo Balderas sa panayam ng Sunshine Radio SMNI North Luzon kahapon. Sunshine News Blast. Na talagang ang purpose dito, yung mga produce na manggagaling na sa mga bakat kalabaw, makukan sa feeding ng mga eskwela natin. Oo. Siguro baka susubra pa yan dito sa Pangasinan. Ang pan ni Governor Monmon Gico na baka gagawa pa dito ng mga dairy product. Oo. At saka magpapatayo pa yatang provincial ng training center dito sa Lawak para yung mga kababayan natin or ibang region pwede silang mag-train dito sa dairy farm. Ang ikalawang facility na ito ay para na rin sa mga buffalo para maihiwalay ang baka at buffalo. Sunshine News Blast. Actually, may existing dairy farm kami dyan sa Barangay Marabok na naka-in-house ngayon yung buffalo dairy namin. At saka may dumating na 50 heads na baka for dairy cow din. Kaya ang plano ng provincial government at ongoing ngayon yung bagong housing ng Kalabaw. Itra-transfer namin yung buffalo doon sa bagong building na funded by provincial government. Para may separate yung baka at saka buffalo. Kasi hindi daw pwede na magsama sa isang housing yung buffalo at saka yung dairy cow. Dagdag ng alkalde, nakasuporta ang provincial government sa proyektong ito kung saan may 2 hektar ng lupa ang provincial government doon at may 5 hektarya naman sa bayan ng Lawak. Tinatamnan na rin ito ng Lawak LGU ng masari-saring gulay kung saan inaasahan din itong maging agri-tourism site. Para naman sa usaping serbisyo publiko, payo ni Mayor Balderas sa mga bagong halal na magkaisa at handang sumuporta sa lokal na government sa mga ito at iwasan na ang mga iringan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, pagunlad ang commercial building ng Lawak, Pangasinan, isa sa mga target ni Mayor Balderas sa taong 2024 Christmas lighting, gaganapin sa December 1. Ang detalye mula kay Kapatid Vic Tahod. Kapatid Vic. Yes, magandang umaga mga partner. Isa sa mga target ni Lawak, Pangasinan Mayor Ricardo Gispo Balderas na magkakaroon ng pag-unlad sa mga commercial building ng bayan sa taong 2024. Ito ang inihayag ng alkalde sa exclusive interview ng Sunshine Radio at SMNI News North Luzon. At dagdag nito, ipinagpapatuloy niya ang kanyang mga proyekto ng unang termino. Sunshine News Blast. Ito, may plano ako. Actually, ongoing yung processing ng paglulong namin sa land bank para sa bagong commercial building namin, para makapaghikayat kami ng mga tagalabas
na hindi lang tagalawak na mga negosyante para ma-improve namin yung negosyo dito sa aming bayan. Pag na-proban yung loan namin, talagang magbabago na ang bayan. Itong sentro, magiging modelo yung mga commercial building namin dito. Magiging may iba talaga ang mukha ng lawak dito sa pinakasentro. Ang proyektong ito ay inaasahan makapag-attract ng marami pang negosyo sa bayan ng Lawak at tuloy din ang pamamahagi ng binhi ni Mayor Balderas sa mga magsasaka at ganoon din naman sa pag-develop ng mga barangay roads. Samantala, sa December 1, 2023 naman, inaasahan ang Christmas lighting ng bayan sa Lawak, kaya inihikayat ni Mayor ang lahat na saksihan ng isang Christmas grandiose event na ito. Sunshine News Blast. December 1 pa yung Grand Christmas lightings namin. Kaya busy-busy yung mga tao ko na preparasyon para sa grand lightings namin sa December 21. Samantala, naging matagumpay naman ang formal oath-taking ng mga bagong opisyal ng mga barangay at sangguniang kabataan kung saan ginawa ito kada barangay. Pagdating naman sa usapin ng klima, nakatitiyak si Mayor Balderas na handa na ang mga farmer sa posibleng dry condition dahil namili na ang bayan ng mga water pumps para sa mga ito. Sa ngayon, ongoing na ang construction ng Rural Health Unit ng bayan at umaasa ito na patuloy ang tulong na ibibigay ni Congressman Ramon Rico Jr. at nangakuan niya ito sa kanila na mabibigyan sila ng Super Health Center at ambulansa. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, tahod ka parte mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, mga bisyo tulad ng vape at illegal na droga dapat iwasan ayon sa DOH Region 1. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Yes, good morning kapartner. Inihayag ng Department of Health in Ilocos Region ang vape ay katulad din ng sigarilyo dahil pareho lang itong may nicotine. Ang nicotine ay isang chemical na pangkaraniwang makikita sa sigarilyo at vape. Dagdag ng DOH, ang chemical na ito ay masamang dulot sa utak lalo na sa mga kabataan. Ang nicotine ay nakakasama sa mga parte ng utak na ginagamit para sa impulse control, learning, mood at control attention. Ang utak ay patuloy nang didevelop hanggang 25 years old at kung patuloy kang gagamit ng vape, maapektuhan ng utak ng kabataan pati na din ang kalusugan. Samantala ngayong Drug Abuse Prevention and Control Week, itinutulak ng DOH ang kakaibang high sa bisyo-free lifestyle. Ayon sa DOH, iwasan ang pag-inom ng alak dahil nagdudulot ito ng mga sakit katulad ng cancer, hypertension, liver disease at digestive problems. Maaari itong maging sanhi ng mga aksidente sa kalsada. Samantala, ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay nagdudulot ng matinding pinsala hindi lamang sa kalusugan, pati na rin sa edukasyon, trabaho at relasyon sa pamilya at sa komunidad. Sa bisyo-free lifestyle, mapapangalaga ng isang kabataan ang kalusugan, mapapaba ang risk ng pagkakaroon ng mental health conditions at mapapanatili ang maayos sa relasyon sa pamilya at sa mga kaibigan. Mas malaya ding magagawa ng isang kabataan ang kanyang mga pangarap sa buhay at ma-enjoy ang mga libangang katulad ng sports, arts at iba pa. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, sila Balog ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. At sa iba pang mga balita, Malasiki Mayor Esladi, pinangunahan ng mass oath-taking ceremony ng mga bagong halal na barangay at sangguniang kabataan. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Pinangunahan ni Malasiki Mayor Noel Anthony Heslani ang mass oath-taking ceremony ng mga bagong halal ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Umaasa si Mayor Heslani na makikiisa ang magbagong halal na opisyal sa kanyang pamamahala. Payo ng alkalde sa mga bagong halal na dapat ay sumunod sa batas at sa local government rules. Sunshine News Blast. Sa mga new, syempre you have to learn a lot. And we have to stick to the provisions of the law, the local government's code for us to effectively function as a public official.
Dagdag ng alkalde sa mga bagong halal, gawin na ang mga trabaho at huwag magpapakampante. Sunshine News Blast. Alam mo naman, ma'am, kung ano ang nangyari sa mga barangay elections, kahit na sabihin nating namigay or what, it is still your duties and responsibilities. Sinambahan mo eh. Huwag kang aalis or aayaw. Ayon pa rin kay Mayor Hesani, kailangan pa rin ng orientation at reorientation sa mga bago at mga dating opisyal. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Samantala, Dagupan City tiniyak na maibibigay ang karapatan ng mga bata ngayong 31st National Children's Month. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila. Siguro ang Dagupan City Government sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez na maibibigay ang lahat ng karapatan ng mga bata. Sa unsay na isipat mayong nakasabay ng selebrasyon ng 31st National Children's Month. Ang tema ng selebrasyon ngayong buwan ay healthy, na-restricted, ensuring the right to life for all. Kabilang sa mga programa ng gusod para sa mga bata ay para sa kalusugan, edukasyon sa bumuhay sa isang ligtas, masayang kapaligiran. Inihahanda na rin ng gusod ang Annual Children's Summit na nakatutok ang lungsod sa Sustainable Development Goals ng United Nations. Inilunsad din sa lungsod ng Goodbye Gutong tungo sa Zero Hunger sa Dagupan, scholarship program, Manding Cornaya, Kalangweran at marami pang iba para sa children's development and participation. Para sa Diyos ng Pilipinas, kung mahal, Sheila Balo, ka-partner mo sa Balita at Service. Dagdag pambalita, Bayan ng Pusurubyo na sungkit ang first place sa Subaybayani Award sa buong Region 1. Ang detalye sa pagbabalik ni Vic Tahod. Kapartner Vic. Matagumpay na nasungkit ang bayan ng Posurubio ang first place ng Subaybayani Award sa buong Region 1. Ito ay masayang ibinahagi ni Mayor Kelvin Chan sa exclusive interview ng Sunshine Radio. Dagdag ng alkalde, kaisa-isang munisipalidad ito sa Pangasinan na nakakuha ng Subaybayani Award. Ang bayan ng Pusurubio ay finalist din pagdating sa national level. Ang Subaybayani Award ay binibigay ng Department of Local Government sa mga local government unit na nagbibigay ng mahusay o nagpakita ng kahusayan sa larangan ng katapatan sa paggastos ng mga pondo ng gobyerno. Kabilang na rin dito ang mga dekalidad ng mga programa at proyekto nito na makatutulong sa mga tao. Samantala, marami ngayong pinaplano si Mayor Chan para sa bayan, kasali na ang pagpapaganda ng plaza para sa mga bata at sa mga senior citizen. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Tahod, ka-partner mo sa Balita at Service. Sunshine News Blast. Samantala, hiniling ng Land Transportation Office Region 1 ang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Ang may expired registration, ito ay bahagi ng pagsisikip ng ahensya para masolusyonan ang backlog ng delinquent vehicles na nasa 24.7 million. Ayon kay Asek Mendoza, dapat ang mga may-ari ng motor vehicles na may expired registration na magparehistro kagad sa LTO dahil sa striktong ipinapatupad ang no registration, no travel policy. Inatasan naman ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza ang lahat ng mga regional director na makipagkaisa sa mga ahensya ng gobyerno para matukoy ang mga sasakyan na ginagamit pa at kailangan ng renewal. Nakipag-usap naman si Regional Director Glorioso Daniel Martinez sa mga pinuno ng mga division, district extension at duros ng LTO Region 1 o DLROs ng LTO Region 1 upang ipaliwanag ang nasabing direktiba. Binigyan din ni Regional Director Martinez na meron itong mga gagawing estratiya upang maipatupad ito. Ito ang sumusunod: paggawa ng consolidated list of delinquent vehicles, coordination with government agencies, deployment of additional enforcers at public awareness campaign. Inatasan din ni Director Martinez ang mga pinuno ng Division District Extension at DLROs na magsumite ng regular reports hinggil sa progreso ng pagsisikap ukol sa backlog of delinquent vehicles upang may monitor ang effectivity na nasabing estratehiya. Sunshine News Blast.
At cultural arts, sports and education, ilan lamang sa prioridad ni Mayor Ramon Gico de Fort sa Binalonan. Carlos Bulosan, isa sa mga target na ipapakilala sa ipapatayong museum. Ang detalye sa pagbabalik ni Kabarbian Bergabina. Kabarbian. Ang pagpapaunlad ng culture and arts, sports at education na ilan lamang sa prioridad ni Ronald Goodford para sa bayan ng Binalonan. Sa exclusive meet-up ng Sunshine Radio News kay Mayor Gico, sinabi ng alkalde na magpapatuloy din ito ng isang museum sa bayan ng Binalonan na magpapakita ng mayamang kultura ng bayan. Kabilang na rito ang international known film writer na si late Carlos Brusan na isang tubong Binalonan. Ayon kay Mayor Gico IV, balak niyang ilagay ang mga gawa ni Bulusan sa nasabing museum para lalo mas kilala ng mga tao dahil ito ay ituturing ding pride of Binalonan. Samantala, ibinalita rin ni Mayor Gico IV ang pagtaas ng bilang ng mga estudyante sa University of Eastern Pangasinan. Anya, patunay lamang ito na nakilala na ang nasabing universidad at anya nagtatap ito sa kursong criminology. Ang UEP ay isa rin sa may LGU-funded university na libre para sa mga estudyante di lamang sa Pangasinan, kundi maging sa labas sa probinsya na isa ring accomplishment ng mga Gico. Bukod pa rito, pinag-aaralan na rin ngayon na sabing LGU ng pagtatanim na asparagus dahil ito ay isang high-value crop. Tuloy-tuloy din ang pagsasagawa ng bayan ng Kadiwa kada buwan bilang suporta sa mga magsasaka. Para sa Joseph Williams Kumado, si Vivian Bergabino, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Blast.